So, good morning mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon ay araw ng linggo, August 23, 2026. At pauwi na tayo galing na ang panggabing trabaho. At dito muli tayo dumaan sa Manila Memorial Park sa Laredel, Bulacan. So, ito yung typical na dinadaanan ko kapag ako ay pauwi galing sa trabaho sa may Santa Rita. So ang oras ay mag-aalas 6 pa lang ng umaga. So napakaganda na ang klima at hindi naman maulan. So ayan. So daan muna tayo saglit dito, ikot-ikot at na makapag-relax man lang kahit papaano. Alright. So yung kalangitan ay medyo cloudy, pero siguro mamaya pababagsak yung ulan na yan. So ang tagal din nung huli tayong dumaan dito sa Memorial Park dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan dahil sa bagyo at sa habagat. Kaya ngayon lang ulit tayo nadaan dito, pero nakikita ko parang uulan mamaya. Nag-iipon na naman na ang kalangitan ng ulan. So dito sa Memorial Park ay pwede naman pumunta rito yung mga gustong mag-jogging, mag-walking, mamasyal kasama ang pamilya. Nga lang ang oras ng bukas nila sa public ay alas 6 ng umaga. Everyday yan. So ngayon medyo maaga ako kasi napunta, kaya bihira pa lang yung mga nagja-jogging, pero mamaya dadami na yan. Ayan. So kung gusto niyo ng tahimik na lugar at walang maingay, istorbo, punta lang kayo dito sa Memorial. At siguradong tahimik lang ang kapaligiran sa kaya. Ang ganda. Nakita niyo yung ganyang tanawin, no? Ayun. Napakalaki ng lupain nito ng Memorial. Dito wala pa mga nakahimlay, pero inaayos na rin. Ayun. So tahimik lang dito. Ganito lang ang buhay sama ng mga nakahimlay. Noong nakaraang halos 2 linggo ay nasaksihan natin, naramdaman natin yung bagyo na pinalakas pa ng habagat na nagpabaha, nagpalubog sa halos karamihan dito sa Luzon. Partikular na po dito sa aking probinsya, ang probinsya ng Bulacan. Marami pong bayan dito ang lubog. Hanggang sa mga sandaling ito ay lubog sa baha ang ating mga kababayan, lalo na sa may bayan ng Kalumpit, sa may Giginto, sa Malolos. Marami rin ba barangay ang binahag. Ang nakapanlulo mo lamang yun ngang mga nakaraang mga investigasyon na yung pondo pala na dapat na iukol sa flood control ay ninakaw lamang ng mga tiwaling politiko. Ayon nga sa napanood ko sa Bilyonaryo Channel na in-interview ni Pinky Web itong si Bulacan Governor Daniel Fernando, ay maraming mga proyekto sa probinsya ng Bulacan ang iniukol sa flood control. Subalit wala po kaalam-alam ang ating putihing gobyerno dahil nga sa hindi man lang sinabi ng Department of Public Works and Highway kung saan o ano-ano mga proyekto ang kanilang gagawin sa Bulacan. So medyo parang nakakapagtaka yun mga kaibigan. At sa recent lang na interview ni Ted Pailon kay Governor Daniel Fernando ay inamin na hindi niya alam na
ganun pala ang mga nangyari sa kanyang lalawigan. Sa 4 na taon termino ni Governor Daniel Fernando sa Bulacan ay umabot po ng 41 billion ang kabuuang pondo na nilaan ng national government para sa mga flood control at mga infrastructure project dito sa lalawigan ng Bulacan. Pero sabi nga ni Gov Daniel Fernando ay wala siyang alam tungkol sa mga iyon. Hindi siya sinasabihan ng namumuno sa Department of Public Works, maging ang kanyang mga kaalyadong mga mayor at mga kongresista ay hindi siya nire-remind na magkakaroon sa kanilang lugar, sa kanilang distrito ng ganong mga proyekto. So binabypass na ang mga kongresista dito sa Bulacan itong si Governor Daniel Fernando. So meron naman daw project ang provincial government sa pamumuno ni Gov Daniel Fernando. Ito ay kayong ukol sa mga karsada, pagpapagawa ng mga karsada, sa mga drainage at mga irigasyon. Pero sa nakikita po natin mga kababayan ng nakaraang mga pag-ulan at pagbagyo ay kita nyo naman ang mga nangyari sa ating mga national road dito sa Bulacan. Halos nakakaawang kalagayan. Bako-bako, sira-sira, napakalalaki ng butas, delikado sa publiko at sa mga motorista. So dun pa lang makikita na natin na kung yun ang pinag-ukulan ng pondo ng provincial governor ng Bulacan, sana ay hindi ganun ang nangyari. Pumunta ka lang sa Malolo, saka sa may Baliwag ako po, yung sasakyan mo sigurado yan, tagtag na tagtag sa sobrang mga bako-bakong karsada. Yun po yung ating sinasabi. So dito muna tayo sa may taas. Alright, so bigyan natin ng benefits of the doubt itong ating butihing gobernador Daniel Fernando. Baka naman talaga hindi sinasabi ng mga kongresista dito sa lalawigan ng Bulacan. So sa Bulacan po ay mayroon pong 6 na distrito at mayroon po yan kongresista. So siyempre pag nakikita po natin sa kongreso, mayroon pong mga budget insertion sa mga kongresista sa kanilang mga distrito kung ano yung mga gusto nilang proyekto na gusto nilang ilaan sa kanilang mga nasasakupan. Yun nga lang, dahil nga sabi nga ni Gov Daniel Fernando, kung meron man ikang mga proyekto ang mga kongresista o mga mayor ay hindi sinasabi sa kanya. Kaya wala siyang alam na meron palang proyekto ukol sa flood control sa ganitong lugar, ganitong araw, ganitong petsa. Kaya nagkakaroon tuloy ng misconception. So, sabihin na natin na wala siyang alam, pero bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, dapat meron siyang access sa lahat ng proyekto na pinapasok, na pinapagawa dito sa kanyang lalawigan. Dapat alam niya lahat yun para na monitor niya kung talagang meron ng proyekto o wala. Pero sa nakikita po natin mga kaibigan at mga kababayan, sabi nga, yung mga kongresista ay naglalaan ng mga pondo, mga proyekto para sa kanilang lalawigan, pero ano nangyari? Wala namang proyekto, wala namang project na natapos. Kung meron mang proyekto na pinagawa ay hindi naman natapos. Kung meron mang mga proyekto na natapos, substandard naman ang mga materyales at konting ulan lang, konting bagyo ay nasisira na. So ganun din sa mga local government dito sa lalawigan ng Bulacan. Ilan ang municipality rito, pero may makikita po ba tayo na maayos na proyekto para sa mga ganitong mga sakuna at pagkalamidad?
Nung bata pa po kasi ako dito po ako sa katira sa may bandang Sumapang Matanda, dito sa Malolo City, Barangay Sumapang Matanda. Talagang pagka mga kalamidad tulad ng bagyo ay bumabaha. Noong panahon na yon, wala pa po yung mga nagtataas ang mga building ng mga mall at yung mga palayan intact pa. Wala pang mga subdivision pa noon, gano. Pero bumabaha. Pero humuhupa din naman. Hindi katulad po ngayon na konting ulan lang, hindi naman bumabagyo, konting ulan lang, isang bagsak lang na malakas na, talagang bumabaha na sa Barangay Sumapang Matanda. Kahit man sa crossing ng Malolos hanggang papunta ng bayan, dati di nabaha yun ngayon talagang water world, parang nagiging Pacific Ocean na yun Kaya pag dugtong-dugtongin natin yung mga munisipalidad, talagang nagkakaugnay-ugnay na yung pagbaha. Papunta ng Bombong, papunta ng Agunoy, yan, Cubando, Bulacan, yung mga ganyan, Kalumpit, lalo sa municipality ng Kalumpit. Talagang umulan man o hindi, kahit tag-init o summer, high tide lang ay bumabaha na. So yun lang dapat sana ay binibigyan pansin ng ating hindi lang local government o provincial government, kundi maging lalo na ng national government. Partikular na po yung mga kongresista na nakasasakop dito sa mga municipality na ito. Parang wala ako nakikita mga kongresista dito sa Bulacan na tumutulong sa panahon ng kalamidad lalo nung nakaraan. Parang wala ako nakikita ng mga kongresista. Ilan lang naman po itong mga to. Kilala nyo na po kung sino-sino mga to Pero pagdating ng eleksyon, pagdating ng halalan, ako po, kahit na sansulok ng lugar ka nakatira dito sa Bulacan, pupuntahan ka. So, yan ang nagiging kalakaran ng kayong dito mga kaibigan. So, mga kaibigan at mga kababayan, sa nalalapit na eleksyon, kung kayo po ay pipili ng mga manunungkulan sa ating gobyerno, partikular na po sa ating pagiging mayor, pagiging kongresista, bumoto po tayo ng nasa tama at alamin natin kung sino talaga yung nakatutulong at nakapagbibigay ng tamang serbisyo para sa lahat. Sa totoo lang po dito sa Bulacan ay may mga lugar na inaabot ng high tide, pero hindi na natin po maiiwasan yan Pero masusolusyonan po sana natin kahit papano kung nagkaroon man lang po tayo ng mga proyekto, yun yung ukol sa flood control. Naglagay ng mga diki sa palibot ng mga ilog para hindi abutin yung kabahayan o mga kababayan natin na nakatira malapit dito. Pero yun nga, dun sa may barangay Bulusan, sa may barangay Frances, halos katabi sila ng Angat River, yung Pampanga River. Pero kapag nagkaroon ng high tide, biglang taas ng tubig, talagang papasukin po yung kanilang barangay. So sana yun man lang ay nagkaroon ng riprap o mga mega dike o dike para maproteksyonan yung mga kababayan po natin dito. Hindi katulad ng mga nakikita natin na nagbaon lang ng ilang sheet piles tapos iniwanan na. Tapos meron nga mong dike, konting ulan lang, sira na. Katulad nung nangyari doon sa may Pulilan, Bulacan, sa may barangay Paltaw, na biglang gumuho yung dike at may nadamay pang kabahayan. So ganyan yung mga alam mo yung proyekto natin dito sa Pilipinas, sa lahat para bang hindi nila sineseryoso. Kita niyo po sa ibang bansa yung mga proyekto, lalo na sa ibang bansa, katulad nung sa Japan, tulad nung nakaraan, di ba nangyari yung tsunami sa kanilang lugar, pero meron na silang mga flood control mega dike na tinatawag nun na pangontra, pansuporta sa baha.
Pero ano nangyari? Dahil nga sa hindi inaasahang pagkakataon na nagkaroon ng paglindol, nagkaroon ng tsunami, talagang sobrang taas ng tubig, talagang halos buong syudad sa Japan ay inilbog ng tsunami. Pero after nun ay bumangon ng Japan at yun nga, gumawa sila ng mga proyekto para mapagtagumpayan ito, na kung sakali mang ito ay mangyari ay maproteksyonan na yung kanilang mga kababayan. Ganun sana mga kaibigan at mga kababayan. So sa mga politiko dito sa lalawigan ng Bulacan, partikular na sa aming butihing gobernador, sa mga kongresista at sa mga municipal mayor, mga sir, mga ma'am, pakiayos naman po ang ating trabaho. Yung pong mga kababayan po natin, lalo na yung mga nasasakupan po ninyo, kita nyo naman po ang nangyari, lubog na lubog sa baha. Sabi nga halos wala ng pag-asenso sa kanilang buhay. Bakit? Magpupundar ng maraming gamit, magpupundar ng gamit, pagkatapos kinabukasan magkakaroon ng bagyo, mababaha, masisira yung kanilang mga napundar, kahit yung mga bahay. Tapos pagkatapos nun, panibagong pundar na naman. Hindi po ba kayo naawa sa ating mga kababayan na inyong nasasakupan dito sa probinsya ng Bulacan? Tayo na po yung laman ng balita. Bakit? Ito pong Bulacan po kasi ang pinaglaanan ng napakalaking pondo ng national government. Tinataya nga sa 4 na taon ay 41 billion pesos ang inilaan ng national government. Iba pa po yung pondo sa provincial government at maging sa mga municipal government. So, nasaan napunta? Saan napunta yung pondo na yon? Nakita natin sa mga investigasyon ukol sa flood control na nagkaroon talaga ng korupsyon. Maraming mga kongresista ang ninakaw ang pondo ng taong bayan. Kaya ngayon nga, nalalaman na natin kung sino yung mga hari ng korupsyon, mga nakinabang sa mga flood control project. Hanggang ngayon ay hindi pa po sila napakukulong o nakakasuhan man lang. Ang kinasuhan po ay ang ating mga butihing senador. Ang kinasuhan po ay si Senador Rodante Marcoleta, na siya po yung nangangasiwa para mapanagot ang mga tiwali at mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Lahat ng mga nagsisiwalat ng katotohanan ay kanila lang pinakulong. Kahit yung ibang mga testigo ay tinatakot na nila. Kaya yung iba ay bumaliktad na, nag-recant na ng kanilang sinumpaang salaysay, mga nauna nilang salaysay, at pinasinungalingan na yung kanilang pahayag na sila ay nag-deliver, ginamit sa pagdi-deliver ng mali-malitang pera sa mga kongresista at sa mga politiko. Kaya yun, di na natin maiwasan yun. Sabi nga ng mga abogado, kasama na kayan yung pagbaliktad ng mga testigo. Pero hindi pa rin naman nawawalan ng saysay yung kanilang unang pahayag. Pero sa totoo lang, yung unang pahayag ni Orly Gotesa at ng 4 na Marines, ex-Marines na bumaliktad, ay hindi na po nila talaga mababawi at hindi na po mapasisinungalingan yun sapagkat dun pa lang po sa kanilang pahayag na yun sa kay Orly Gotesa ay lumabas talaga ang katotohanan na kasama sila sa mga nag-deliver
ng mga pera sa mga politiko, pangunahin na kay former Speaker Martin Romualdez. So yun, kahit na bumaliktad siya, ay alam na ng publiko, alam na ng taong bayan ang tunay na istorya. So muli ay sa mga politiko po, lalo na po dito sa probinsya ng Bulacan, kay Governor, Vice Governor, sa mga kongresista at sa mga municipal mayor hanggang sa pinakababa, sa mga barangay captain, mga sir, mga ma'am, magtulong-tulong po sana tayo, lalo na po kayong mga politiko, na matulungan kaming mga nasasakupan ninyo dito sa lalawigan ng Bulacan. Kasi totoo lang po ay napakahirap po talaga ng pinagdadaanan, lalo na ng mga nasa flood prone area. Nais po namin na magkaroon sana ng mga proyekto ang ating lalawigan na makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga infrastruktura. Huwag na po sana nating nakawin yung pondo na inilaan para sa atin. Kaya ayoko na lamang pong banggitin ang inyong mga pangalan dahil wala naman po akong karapatan o sabi na natin na ebidensya. Pero sa nakikita po nating takbo na investigasyon noon sa flood control project sa Blue Ribbon Committee ay napangalanan na po kasi yung mga kongresista dito sa lalawigan ng Bulacan na nakatanggap ng pera ukol di umano sa flood control project. Pero sana po mga kongresista, sir, ma'am, ay gawin na po natin ang tama. Huwag na po sana humantong sa ang mga kababayan po natin ang siyang humatol sa inyo. Huwag po sana mangyari ng ganun. Alam niyo po ang mga Bulakenyo ay masunurin naman pong mga tao to eh. Nais lang po ng mga Bulakenyo ang magandang serbisyo, maayos na pagpapatakbo ng probinsya at magkaroon ng tamang mga proyekto para makatulong sa kanila. Yun lamang po yun. So ito mga kaibigan at mga kababayan, kita nyo kanina sumisikat na si Haring Araw. Pero ngayon na naman ay tatatakpan na naman siya ng mga maitim at makakapal na ulap. Sigurado mamaya ay uulan ito. So ayun, kita nyo, pakadilim. So ayan. Yan po yung ating nasasakyan dito sa Manila Memorial Park. Mula po dito sa Manila Memorial Park ay pauwi na po ako. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, lalo na po itong mga kababayan ko dito sa lalawigan ng Bulacan, sa mga kapatid po namin dyan sa municipality ng Kalumpit, Agunoy, maging dyan po sa may bandang Bulacan, Bandong, ay ingat po tayo palagi. Kahit po tayo ay binabaha, ay huwag po tayo mawawala ng pag-asa. At sigurado naman na action ang ating provincial governor. Tutulungan niya tayo mga kaibigan, mga babae. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Si Boss Daniel yan eh. Hindi po yung Daniel Padilla, Daniel Fernando. Ayun. So magandang umaga po sa ating lahat at mabuhay po tayo palagi. Pauwi na po tayo mga kaibigan at uulan na po mga kaibigan at mga kababayan. Pauwiin niyo muna ako bago bumuhos ang ulan.
Alright. So, ingat po. Salamat.